Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, ito yung gusto kong salpukan salpukan ng talino, salpukan ng ebidensya, oo. So ngayon, nagsalita nga po itong si Palace Undersecretary Yuse Claire Castro tungkol nga po dito sa mga binibintang, oo, ni Toby Tiangco na meron daw pong bayaran na nangyari, 'di ba? Dito nga po sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kumbaga, si Toby kasi para siyang nagpapasikat. Oo. Dito nga po sa mga DDS, especially na nga din dito kay Sara Duterte. So, kailangan niya munang magpapansin requirements ba naman 'yan kung gusto mong makapasok sa senatorial slate ni VP Sara Duterte, kailangan mong magpapansin sa kanya. And the only way para mapansin ka ni Sara Duterte ay sirain mo ang gobyerno at ipagtanggol siya sa kanyang impeachment. Halata naman talaga yung conflict of interest. Ano? Mga minamahal. Oo. Nakakatawa mang isipin, pero itong si Toby, abay, parang may something na niluluto. Kung inuuna niya yung problema niya dyan sa nabotas, Oo, kaysa nangingialam dito sa issue. Wala naman problema kung bumati ko siya. Pero ginawa niya ng buhay Ginawa niya ng mundo. Oo, yung pambabati ko sa presidente at dito nga po kay Martin Romualdez, ginawa niya ng mundo Hindi na tama yon. O ngayon, sige, eto. Hamon ni Yuse Claire Castro to mga minamahal. Tingnan natin kung kakasa itong si Toby Tiangco. Maglapag ng resibo. Yan ang hamon ni Palace Press Officer Yuse Claire Castro kay Congressman Toby Tiangco matapos ang aligasyong binibili umano ang pirma sa impeachment ni VP Sara. Ang detalye sa agenda report. Ito kasi nakakapagtaka kung binili yung pirma sa impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte, ibig sabihin mga walang utak ang mga kongresista, like pagdating nila, hindi na nila binasa, pinirmahan na nila. How sure you are? Bakit? Binili ba yung boto mo? Tanong lang. Diba kasi, ang hilig kasi ni Toby na magbintang, pero na ay due evidence. Kung gusto mo talagang paniwalaan ka namin, maglabas ka ng ebidensya na meron niyang bayaran. Kung wala namang bayaran, hindi yung totoo. Paninirang puri yun. Nagpapapansin ka lang kay Sara Duterte. Which is, yan po yung napapansin namin. At yan yung nakikita namin. Alright, continue tayo. Ivy Reyes. Sino nagsabi niyan? Isa pong nagsabi, si Congressman Toby Chang. Yes. Itong si Congressman Toby Tiangco, ang daming sinasabi, pero wala tayong nakikitang anumang ebidensya. Dating campaign manager ng administration-backed Alyansa para sa Bagong Pilipinas na sina Botas City Representative Toby Tiangco isinama na ng Malacanang sa umano'y nagpapakalat ng fake news laban sa administrasyon. Sinabi kasi ni Tiangco na tila may vote buying na nangyayari sa gitna ng impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte at para sa palasyo, tila may inililigtas na personalidad si Congressman Toby. Inulit ni Castro ang sinabi niya sa kanyang personal vlog na hanggat walang nailalatag na pruweba si Tiangco na kayang gawing corruption-free ni VP Sara ang Pilipinas kapag siya ay naging presidente, nanilin lang lamang ito. At sinasabi lamang niya, millions compared to billions. Ibig bang sabihin kapag mas maliit ang halagang di umanong ninakaw, ay wag nang pansinin. Ganun po ba ang nais ni Congressman Toby Tiangco? Hindi po yan nararapat. Maliit malaki ang anumang ninakaw o di umanong ninakaw dapat panagutan. Noong nakaraang taon pa raw may lumalabas na issues laban sa bise pero tikom daw ang bibig ni Tiangco. Inilalagay pa raw sa pedestal si VP Sara at inililihis umano ng kongresista ang kanyang mata sa dapat niyang nakita noon pa. Matatanda ang sinagot ni Tiangco si Castro sa isang mensahe sa Billionaire News Channel at tinanong kung bakit fixated umano si Castro sa pangalawang pangulo at tila kaaway ang tingin sa sino mang hindi kapareho niya ng opinyon.
Kaya raw ipinasa ni Tiangco ang isang bill para i-expedite ang impeachment process ni VP Sara ay para matugunan na ng Kongreso ang pangunahing problema ngayon sa langis. Samantala, kung langis ang pag-uusapan, worried daw ang Malacanang sa umano'y fake news ni Tiangco, kaya pinaliwanagan ito ni Castro. Ayon sa Palace Press Officer, mismo ang Department of Energy ang nagsabing magkakaroon lang ng supply crisis kapag mas mababa na sa required supply of 15 days at a minimum ang mayroon tayo at ayaw nang mag-deliver ng mga supplier. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billy No. Nakakarinig ninyo. Ay, itong si Toby Tiangco. Yan yung sinasabi nating literal na balimbing. 'Di ba? And yes, totoo naman. Maliit sa malaki, kapag ninakaw, dapat kino-call out yan. Hindi di porket maliit, ay hindi napapansinin. Nakaw pa din yun eh. Di ba mga minamahal? May nag-chat sa atin. Mima, si Toby Tiangco, nakaupo yan sa House Committee on Aquaculture and Fisheries Resources. So, ang mismong lupon na gumawa ng polisiya sa sektor ng pangingisda, yung kumpanya, kanyang pamilya, Trans-Pacific Journey Fishing Corp. Ay ang pinakamalaking importer ng galunggong sa bansa, lalo na noong 2024. Ay, totoo ba yun, Toby? So, sa madaling sabi, ikaw yung gumagawa ng rules, habang ang pamilya mo ang nakikinabang sa rules. Ganon ba yon? Yan yung pinakamalinaw na red flag, mga minamahal. May issue pala itong si Toby, no? Top importer habang nasa committee ka. Kinumpirma din pala yan, mga minamahal, ni Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Ng TPJ, which is yun po ang biggest importer ng galunggong noong late 2024. Humigit kumulang 35,000 metric tons or 3,000 metric tons of import approval. Kaya dyan pumapasok ang matinding numero. Number ng isang one importer. Ang kumpanyang konektado sa isang mambabatas na nagre-regulate sa industriyang iyon. So, I think this is what you call conflict of interest. So, kapag ang isang public official, mga minamahal, ay meron pong personal or family interest sa sektor, na siya mismo ang nagdidikta ng polisiya, abay, ibang usapin na yon. Daming nalugi sa trabaho mo, Toby, tarantado ka. Lakas ng amats mo. Babaliktad kasi mukhang hindi na pagbigyan sa pagiging speaker. Grabe kang may issue ka na sa galunggong, may issue ka pa dito sa transparency and public accountability. Kaya mahirap tong pagkatiwalaan eh. 'Di ba? Kumbaga pinagsasabay niyo yung kapangyarihan sa negosyo. Imbis na iwasan ng conflict, mas niyayakap niya pa ito. At malinaw din naman, mga minamahal, ang pattern ng pakinabang ni Toby na lumalakas yung kanyang negosyo kapag hinahaluan niya ng politika. Hindi niya kasi dito pinoprotektahan yung maliliit eh. Yung local fisherman, hindi niya inuuna. Importation, mas malakas sa kanya para may kita. Ginagamit niya ang kanyang posisyon for advantage. Hindi man natin direktang sabihin na talagang yan yung goal niya, pero malinaw yung resulta, mga minamahal. Diba? Narrative versus reality. Sinasabi mo na data-driven, pero yung outcome naman ng trabaho mo, power-driven. Kung hindi ka ba naman anak ng gago. Diba? Kaya nga dami nagtataka bakit mataas daw ang galunggong dito sa Manila eh. Wala eh, kontrolado yan ng iilang supply. Dahil nga dito sa hinayupak na importation system na yan, na mas malaking kumita yung mga manlalaro. Gaya daw di umano ni Toby Tiangco. May polisiya ba naman, 'di ba? Na hindi nakafocus sa local production, mas pinukusan yung importation. Abuso ka sa pakakapangyarihan mo, Toby. Umalis ka na sa pagiging congressman, nakakahiya ka. Naglo-lawyering ka pa kay Sara, anak ng weteng na yan. Buti di ka kinakarma niyan. 'Di ba? Alright, mga minamahal. Kayo, ano yung masasabi nyo dito? Anyway, it's me again, Alicia Ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.